Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ihanda na po natin ang puso't isipan upang magsamba kay Yahweh. Awit 100, chapter 1. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay purihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. At ngayon naman po tinatawagan ko na po si Sister Micah para po sa opening song. At susundan po ito ng opening prayer ni Sister Miles. Tayo po ay magpasiyasat po sa ating Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, we are so much grateful sa araw na ito, O Lord, na muli naming nadama ang inyong dakilang pag-ibig. Panginoon, puspos ng kagalakan ang aming mga puso, na sa araw na ito, O Lord, kayo ay amin masamba sa espiritu at katotohanan. Kaya Lord, bilang tugon sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay, amin pong ipinagkaloob sa inyo ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati sa inyong banal na pangalan. Panginoon, muli po kaming nagpapakumbaba, humihingi ng
kapatawaran sa amin pong mga pagkakasala. Ano man pong dumi ang inyong nakikita sa aming sarili, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, nang sa gayon, Panginoon, itong aming mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Lord, thank you for the gift of life. Maraming salamat sa pagmamahal ng aming mga pamilya, kaibigan, mga kapatiran, at maging ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasan, sa malusog na pangangatawan, at sa karunungan, Panginoon. Maraming salamat na taglay namin ang pusong dalisay na handa pong sumunod at makinig sa inyong mga salita. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na inyo pong ipagkaloob sa amin, Lord, ang inyong divine grace. Sapagkat ito, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng comfort and restoration sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na biyaya, ay amin pong madama ang peace of mind, ang kagalingan sa aming mga sakit, ang kapatawaran ng bawat isa, Panginoon, ang kagalakan ng aming puso sa paglilingkod sa inyo. At higit sa lahat, amin pong makamtan ang kabutihan nyo sa buhay namin. Panginoon, dalangin din po namin na sa taong ito, masigit nyo po kaming palalaguin sa aming buhay espiritual. Nang sa gayon, O Lord, ay amin maging channel po kami, Panginoon, sa pagpalaganap ng inyong mga banal na salita. Lord, samahan niyo po kami sapagkat pag kayo ay aming kasama, lahat ng ito, Lord, ay aming mapagtagumpayan. Ganon din, Lord, dalangin namin sa araw na ito. Gabayan niyo po ang aming mga gawain. I-bless niyo po ang lahat ng inyong mga gagamitin, ang aming manunugtog, ang aming mga awit, ang mga mananayaw, at ang taong inyong itatayo, Lord, upang ibahagi sa amin ang inyong mga banal na salita. Puspusin niyo po kami, Ama, ng inyong banal na Espiritu Santo, na tanging sa araw na ito ang inyong kalooban lamang ang aming masusunod. Lord, we claim victory, Panginoon, sa lahat ng aming kahilingan at panalangin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, good morning po sa lahat, maging po sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Ayun po, hindi po ba tunay na kay ganda po ng ating umaga? Amen! Lalo na po kung si Jesus po ang ating inuuna. Amen po ba? Amen! Kaya tayo po ay magpuri at i-welcome po natin ang bawat isa. Tayo po ay magkamustahan. Araw-araw
Bago po tayo patuloy na umawit sa ating Panginoon, i-share ko lang po itong verse galing sa Galatians 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon dahil tayo po ay malaya na makakapagpuri at makakapagsayaw sa kanyang pangalan. Hallelujah! Kaya ipalakpak po natin ang ating mga kamay at tayo po ay umawit po sa ating Panginoon. Malaya, 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 malaya.
patuloy po natin awitan ng ating Panginoon dahil tunay na sinabi niya sa kanyang salita. Ang kanyang salita ay isang tanglaw na sa atin ay patnubay at liwanag na gumagabay sa ating daraanan. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo,
mga salita, Panginoon, ang siyang gabay at nagbibigay kaligayahan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba ay nalugod ka sa aming pag-aawitan. Ikaw nga po ang patuloy na kumilos sa aming buong gawain na ito, Panginoon, at tulungan mo kami na, Panginoon, ng iyong mga salita ay ang siyang maging gabay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, worship team, sa mga napakagandang awitin. At welcome po ang bawat isa sa umagang ito sa ating pananambahan. At ngayon po, idadako na po tayo sa testimonies and thanksgiving. Kung sino po ang gusto magpasalamat, maaari na po yung pumunta sa harapan. So, hello po. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi nakapasok po ako sa with honors and hindi niya po ako pinapabayaan sa pag-aaral ko po. And totoo nga po yung sa kanta ay salita niya po ay nararanasan ko. And thank you po sa kanya dahil binibigyan niya po ako ng patuloy na wisdom and knowledge po sa pag-aaral ko. Yun lang po. To God be the glory. Nagpapasalamat po ako na tumaas pa yung second grading ko po at iniingatan niya din po ako tsaka yung mga pamilya ko po. Magandang umaga po sa atin lahat. Nagpapasalamat din po ako kasi po nung nakaraang laban po namin, nakasama po ako sa laban po namin din sa Santo Niño po. Thankful po ako kasi po nakasama po ako sa second place. Pasok po ako sa division. Tapos po, nung nag-awarding po kami, with honors po ako, top 2 po. Ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat wag lang po tayo sa pagpapasalamat kundi sa mga pagsubok at problema ay dapat natin pasalamatan. Dahil po sa ngayon po ay aming anniversary na sa araw na ito na ilang taon din kami nagkaroon ng pagsubok at mga problema. Subalit napagtagumpayan namin mag-asawa sa taon na 40 years na kami ngayon na anniversary. Nagpapasalamat din po kami sa patuloy na paggabay sa amin at pagpapala. Maraming po salamat. Magandang umaga po, mga minamahal sa Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon kasi sa kabila ng aming pinagdaanan nung umpisa sa aming pagsasama, ay tunay nga pong napakabuti ng Diyos kasi inabot kami ng 45 years na po kami nagtitiis. Joke lang yun. Kami po ay, ika nga ay laging bagong kasal dahil dadalawa kami lagi sa bahay. Ano? Kaya purihin ang Diyos, hindi kayong aking nag-iisang asawa. Halika. Ay, ito po yung nag-iisa kong asawa. At wala po siyang katulad na makikita sa ibang babae. No? Hindi mo na kailangan humanap ng ibang babae kasi nasa kanya na po lahat. Purihin ang Panginoon. Papasalamat kami dahil 45 years na po kami nagsasama. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos dahil kahit na po kami nagdanas. Actually, sa kasalukuyan po ay pinagtsatsagaan po ako ni Pastor. Dahil talagang hindi po rin po ako makalimot-limot sa namatay kong kaibigan. Kaya sorry po sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayaw ko naman pong malungkot, pero nalulungkot pa rin ako. Kaya time will come po, maghihilom din yung sugat. Amen. Hilom na, hilom na. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay namin mag-asawa. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon na nito pong lumabas po yung grades namin. Possible daw po pag ganun pa rin po yung grades ko po next sem, possible po na makapasok po ako sa Dean Lister. Yun po. Tsaka pinagpapasalamat ko lang din po sa Panginoon. Yung ina-expect ko po na mababa ko pong grades doon sa namin, sa math. Yun pa yung isa sa mga mataas na grades po. Yan po, maraming salamat po. Tunay nga pong kaibuti ng Diyos sa ating mga buhay. At kung wala na po, tinatawag ko na po ngayon si Pastor John para po sa pastoral prayer. Atin pong
papuntahin yung mga bata sa harap para po sa ating panalangin. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pong pananalangin, nais po ng Diyos na tayo po ay sama-sama nagkakaisa sa banal na layunin sa bawat isa sa ating tiyaw. Pari po ating iyo ko ang ating mga ulo, tanda ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon at hingin natin ang presensya ng Diyos sa ating pagdulog sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sapagkat napakabuti mong Diyos sa amin. Kaya naman sa magang ito, ikaw po ang aming itinataas at dinadakila sapagkat sa iyo nararapat ang pagpapuri, pagdakila at pagsamba. Ama, salamat po sa araw na ito na kung saan tinipon niyo kaming muli sa dakong ito upang ikay aming sambahin sa espiritu at katotohanan at gayon din upang pakinggan ang iyong mga salita na aming maririnig sa iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Ama, salamat po sa lahat ng biyaya, pagpapala namin tinatanggap o natanggap na, Panginoon, sapagkat ang biyayang ito ay siya naming nagiging lakas, nagiging naming sandigan, na tunay nga po na kitapat sa iyong mga pangako. Kaya Ama, salamat po ng marami. Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat sa iyo, sapagkat ikaw yung Diyos na napakabanal, ay marapat kami na maging banal din sa pagdulog sa inyong banal na harapan sa umagang ito. Kaya Panginoon, kung mayroon ka pong nakikita na mga karumihan sa aming mga puso, sa aming isipan, na siyang magiging hadlang upang ang mga panalangin namin ay hindi mapapakinggan, narito, O Diyos, kami iyong pakalinisin ng banal na dugo ng aming Panginoon, na sa ganoon, maging karapat-dapat kami sa pagdulog sa iyo sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong pangako na kung ihahayag namin ang aming mga kasalanan, ikay tapat na Diyos na kami patatawarin mo at lilinisin kami sa lahat ng aming makarumihan. Kaya naman, Ama, amin pong inaangkin na ang paglilinis mo ay aming naranasan na at amin pong natamo sapagkat narito, O Diyos, ikay tapat sa mga pangako mo. Salamat, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kabataang na dito sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat maging sa kanilang mga magulang na kanilang na naging instrumento mo pa siya malikha sa mundo ito, Panginoon. Dalangin namin na pangunahan niyo po ang kanilang mga magulang sa pagpapalaki sa kanila. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang magamit sa pangasiwa sa kanilang mga anak. Panginoon, sa umagang ito, nais po namin itaas sa inyo ang buhay ng mga kabataang ito. Pagpalain niyo po sila. Ingatan, tuwi-tuwi na, ilayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Gayon din, Panginoon, mga pagpapala at biyaya ay maranasan nila habang sila lumalaki. Ang proteksyon, ang gabay ng Santong Espiritu ay maranasan nila. Gayon din, Panginoon, ang kanilang mga buhay na ito nagagamitin nila sa pagbahagi ng salita sa darating na panahon. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga magulang. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at sama-sama silang i-enjoy ang buhay na kasama ka, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, mga batang ito. Nabigyan niyo po sila ng lakas, ng lupang katawan, mga karunungan, katalinuhan sa klase, Panginoon, upang mapagtagumpayan nila o magawa nila ang pinaka-the best sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang mga buhay na ito ay maitalaga nila. At habang lumalaki, magkaroon sila ng banal na takot, magamit nila ang buhay nilang ito upang kanilang mga paglingkuran. Pagpalain niyo po lahat ang kanilang mga buhay, ganyan din po ang kanilang mga nanay, ang kanilang mga magulang, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sila ay turuan mo, tulungan na mapalaki ang kanilang mga anak na may banal na takot sa inyo na sa ganun, O Diyos. Ay tunay nga po na sila ay magiging mabuting mamamayan at mabuting nilalang sa darating na panahon at sila po ay magamit sa iyong ubasan habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Inaasahan po namin, Panginoon, ang mga batang ito ay tunay nga po na magpapatuloy, magpapalago sa kanilang buhay espiritual upang sa ganun magamit mo saan man dako sila mapunta upang maihayag ang iyong kadakilaan. Kaya salamat po ng marami sa mga batang ito. Patuloy po namin itinataas sa inyo, O Diyos, ang buong kapatiran, ang kongregasyong ito, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat isa na naririto, Panginoon. Dalangin ko po na bigyan niyo po sila ng malakas, malusog na pangangatawan. Lalong-lalo na po ang babae na yung gagamitin sa umagang ito na maghahayag na yung mensahe sa katauhan po ni Sister Beron. Bigyan po siya ng
wisdom and knowledge upang maihayag niya ang iyong mga salita, maayos, malinaw at mahusay na mapapaliwanag ito, Panginoon. At maunawaan namin at makapamuhay kami ayon sa mga salita mo namin mapapakinggan. Gayon din naman, Ama, sa aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa buhay, may kalungkutan, may karamdaman, physical man o spiritual man, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus, ay aming pong itinataboy ang lahat ng problema, ang lahat ng suliranin na tinataglay ng aming mga kapatid na ito, Diyos, ay magkaroon ng solusyon sa pamamagitan ng kanilang pananalangin at pagdulog sa inyong banal na harapan. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na kung kami lamang ay mananatili sa inyo at ang salita mo ay mananatili sa amin. Ano man ang aming hilingin, O Panginoon, ay iyo pong ipagkakaloob sa amin. Kaya, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang programa ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin namin na ang bawat ministry na itinatag mo ay pagpalain mo po ang mga nangunguna rito, pagkalooban niyo po ng mga karunungan, mga katalinuhan, upang mapangunahan nila ang ministry na pinagkatiwala mo sa kanila ng maayos. Higit sa lahat, ikaw yung mabibigyan ng karangalan sa pamagitan ng kanilang paglilingkod sa inyo. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Ganyan din naman, Ama, itinataas namin sa iyo, Diyos, ang aming bayan na kung saan naririto kami, Panginoon, na naninirahan at dito nyo niloob na kami ay mamuhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, at itinataas namin sa inyo, Panginoon, ang bansang ito. Nabigyan nyo po ang mga namumuna sa amin ng karunungan, mga katalinuhan, na magagamit nila sa pamumuno sa iglesia, sa bansang ito, Panginoon, na sa ganoon maranasan naming mga Pilipino ang tunay na kapayapaan, kasaganaan, at higit sa lahat kaayusan saan man dako kami pumunta. Maging maayos ang aming bansa, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. Kaya, Panginoon, lahat ng mga nangunguna sa amin ay bigyan niyo ng banal na takot sa kanilang mga puso, na sa ganun, O Diyos, anuman yung mga hinahangad nila ng labag sa iyong kalooban, ay huwag nilang magawa na sa ganoon, Panginoon. Ang bansang ito ay uunlad sa pamamagitan ng mga namumuno ng mga tapat sa kanilang tungkulin at handang paglingkuran ang aming bayan ng buong puso at katapatan at higit sa lahat, may banal na takot sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw yung Diyos namin na kinikilala. Ito na nga po na tapat na kahit kailan ang bawat isa sa amin hindi niyo iniwan at hindi niyo pinabayaan. Bagamat kami nakakaranas sa kasalukuyan ng iba't ibang uri ng pagsubok, ay sinabi mo po, O Diyos, na marapat lamang na ito aming maranasan, ngunit ito ay pansamantala lamang. Kaya, Panginoon, salamat sa pangako mo na kung saan, Panginoon, na matapos nyo kaming subukin sa mga pagsubok na ito ay kalakip doon ng iyong pangako na kami ay yung patuloy na palalakasin. Bibigyan nyo ng katangian na kung saan aming magagamit upang mapagtagumpayan ang bawat problema o suliranin na aming i-encounter sa buhay na ito. Salamat, Panginoon. Inaasahan din namin, Panginoon, na sa lugar na ito, sa aming pong plano o plano mo, Panginoon, ay pinagkatiwala sa amin na ang lugar na ito, O Diyos, ang Sita Roma, ang lahat ng subdivision sa karatig ng iglesyang ito, O Diyos, ay masaturate ng iyong mga salita na sa ganun, O Diyos. Wala ng tao na hindi makakarinig ng iyong mga salita sapagkat loobin niyo po, Panginoon, na sa darating na mga ubuan, kami ay lalabas upang ipahayag ang iyong mabuting balita ng pagliligtas sa lahat ng tao, upang ang lahat, O Diyos, na nakatira sa paligid nito ay makakilala sa aming Panginoong Hesukristo na siyang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang programa ng iglesyang ito na kami ay magkakaroon ng misyon dito sa lugar na ito upang ikay aming maparangalan, mandakila ang iyong pangalan. Inaasahan po namin, Panginoon, na ang church na ito ay tunay nga po na magiging ilaw ng lugar na ito upang makita na tunay nga po na kami na iyon tinawag, pinili upang maglingkod sa iglesia ito. Ay tunay nga po na makita na tunay po ang aming Diyos ay buhay at higit sa lahat makapangyarihan at nakagagawa ng pinakamabuti para sa amin. Kaya, Ama, salamat po ng marami sa iyong pagkilos, sa aming kalagitnaan, sa aming bayan, sa iglesyang ito, at higit sa lahat, sa amin mga lingkod mo. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng lupang katawan upang magamit namin ang buhay at lakas namin ito sa paglilingkod sa inyo. Kaya naman, Ama, ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba ay para sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen.
Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng teksto. Makibukas po kayo sa akin sa Romans 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Purihin po ang kanyang mga salita, maaari na po tayo makaupo. At kayo naman po ay tinatawagan ko na po si Sister Beron para magkatid po sa atin ng Word of God. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Yan, no? Belated Happy New Year. Di ba? Okay, no? So tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng January at ang ating topic ay Bible or the Living Word of God. Mapalad tayo kasi itinalaga itong buwan na to para sa pagdiriwang ng salita ng Diyos. Bagay, lagi naman tayong nagdiriwang sa salita ng Diyos. Pero mapalad pa rin kasi nga, itong buwan na to nakatuon talaga sa Bible, sa salita ng Diyos. At ang ating Pangulong Duterte, si Rodrigo Duterte, ang siyang nagpanukala na itong buwan na to nga ay buwan ng Bible. So ang team natin ngayon, bakit kailangang basahin, pag-aralan, mahalin ang salita ng Diyos? At ang ating title, Biblia, ang buhay na salita ng Diyos. At ang ating teksto ay nasa Romans chapter 10, verse 17. Binasa na ito ng ating kapatid kanina, pero hayaan niyong muli kong basahin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng bagay dito sa mundong ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa bagong kalakasan, sa bagong buhay na patuloy mong ipinadarama sa amin. Salamat din po sa nagdaang taong 2024 na punong-puno ng pagpapala. At dalangin ko ngayong 2025 ay patuloy mo po kaming pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya naman po, dakilang Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, mga naisip, mga nasambit, mga nagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isipan, nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Maging karapat-dapat kami sa mga salita mo na ibinigay mo sa amin. At Lord, muli, samahan mo po ako sa umagang ito. Tulungan mo po akong muli, itago mo po ako sa iyong likuran upang ang tanging makita ay ikaw lamang at ang marinig ay iyong mga salita at hindi ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat sa kaunawaan, sa karunungan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya naman, patuloy mo kaming yakapin, Panginoon, nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang bagay lang po ang pag-aaralan natin sa umagang ito at yun po yung ating team. Isa lang yan. Bakit kailangan nating basahin, pag-aralan, mahalin ang salita ng Diyos? Pero bago po yan, pag-usapan po muna natin ang tungkol sa Bible. Alam ko naman na marami na kayong alam kasi ilang taon na po natin itong topic pagdating ng buwan ng Enero. Pero hayaan niyo pong muli nating sariwain kung ano ba talaga ang Biblia. Alam niyo po ang Biblia,
ay isang regalo galing sa Diyos sa atin. No, ito ay isang gift, regalo, na kapag sinabi naman nating regalo, lalo na kapag ito ay binigay sa atin, kinakailangan natin itong ingatan, alagaan, mahalin. Katulad ng Bible. No, ito ay regalo sa atin ng Diyos, kaya kailangan naman natin itong ingatan. Mahalin, pag-aralan ang kanyang salita. Bukod sa regalo, ang Biblia ay sinasabi din natin isang sulat ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi ang Biblia, ito, ay punong-puno ito ng pagmamahal ng Diyos. Dito nakasulat kung gaano niya tayo minamahal. At sinasabi din natin na ang Biblia ay isang library. So bakit naging isang library ito? Kasi nga kapag sinabi nating library, maraming mga books dyan, maraming mga aklat. Ang dami-dami, iba't ibang klaseng aklat. Subalit sa loob ng isang aklat na ito, isang aklat lang nakapaloob ang maraming aklat. 'Di ba? Ilang aklat ang nakapaloob dito? Kasama na ang Old and New. Okay, 66, imagine nyo, isang aklat lang yan, pero nakapaloob ang 66 books. Kasama na ang Old and New Testament. At kumpleto po ito. Wala ka nang hahanapin pa. May katanungan ka, nandito lahat. Ang kasagutan sa loob ng isang aklat na yan. At habang pinag-aaralan natin ang Biblia o ang salita ng Diyos, makikita mo sa mga salita na to na gusto kang maging kaibigan ng Diyos. Di ba? Gusto tayo maging kaibigan ng Diyos. At habang mas nakikilala natin ang Diyos, mas lumalalim ang relasyon natin sa Kanya. Katulad nga ng laging sinasabi ni Pastora Mila, kailangan natin magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. Yung malapit na malapit tayo sa Diyos. Na para bang nandito lang siya, katabi natin, kasama natin dito sa loob ng iglesyang ito. At sinasabi din natin na ang Biblia ay mula sa Diyos. Makikita natin ito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kita natin dito sa verse na to, na itong aklat na ito ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabing kinasihan ng Diyos, ibig sabihin, inspired by the Holy Spirit. Yung mga taong gumawa nito ay na-inspire sila ng Espiritu ng Diyos. At hindi nila ito masusulat kung hindi nila kasama ang Diyos. Ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na Espiritu. Makikita natin yan sa 2 Peter chapter 1, verse 21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Sa makatwid, hindi yung sarili nilang kaalaman, sarili nilang kagustuhan, sarili nilang pag-iisip ang isinulat nila, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos at ipinahahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, lahat ng mga salita dito, ang mga taong gumawa niyan ay kinasihan ng Diyos. Alam niyo ba na ang Biblia ay sinulat sa loob ng maraming taon? Hindi lang to sinulat ng 1 year, 2 years, 5 years. Sa nabasa ko ay umabot ito ng 1,600 na taon. At yung mga sumulat nito ay nabuhay sa magkakaibang panahon. Diba? At hindi sila magkakakilala. Alam niyo ba kung sa kasalukuyan nating panahon, kung gagawa ka ng isang aklat,
bago mo gawin yung aklat na yan, may orientation yan. Di ba? May orientation, merong consultant, sasabihin ng consultant, ito yung isusulat nyo. Ito yung template. Kailangan may template yan, pare-parehas kayo ng style. Ito yung nilalaman. At sa bawat grade level niyan, merong mga tigdalawang author. Di ba? Okay, so ngayon, after nun, susulat na kayo. At pag nabuo na yan, yung consultant or yung editor, titignan yan. No? Magkakasama kayong sumusulat. Pag nayari yan, alam nyo ba, na marami silang makikitang mali. Maging sa baybay, maging sa nilalaman. Diba? Subalit ang aklat na ito, ang Biblia, imagine nyo, nabuo ito, nasulat ito sa magkakaibang panahon. At iba-ibang tao ang sumulat, na hindi naman sila magkakakilala. Diba? Halimbawa, may mga doktor na sumulat yan, kasama. Ang iba ay mga magsasaka. Ang iba yung may pinag-aralan, yung iba naman walang pinag-aralan. Mga mangingisda, pastol, propeta, hukom at hari. Subalit nang mabuo ang aklat nito, natagpuan nila itong walang pagkakamali. Natuklasan nila na walang nagkakasalungatan dito sa mga verses, sa mga chapter. Sa makatwid, perpekto ang pagkakagawa ng ating Bible. Bakit? Siyempre, nasa gabay ng Panginoon. Diba? So, pag tinanong natin, sino author nito? Sino kaya ang author? Yung taong sumulat? Yung kinasihan ng Diyos? O ang Diyos? Sino kaya? Sa makatwid, ang ating Panginoon. Kasi siya lamang ang nagdidikta sa mga tao kung ano ang isusulat sa aklat. Ayon kay Apostol Pablo, ang salita ng Diyos ay buhay at malakas. No? Ano ang ibig sabihin nito? Makikita natin yan sa Hebreo chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, kung iisipin natin yan, nung bago-bago pa lang ako na mananampalataya, naguguluhan talaga ako sa mga na yan, di ba? Kasi sa unang basa mo, talagang medyo nakakalito talaga. Subalit sa patuloy na pag-aaral at syempre sa guidance ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos, unti-unti nating nauunawaan. So, ang ibig sabihin, ang Bible ay kayang baguhin ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Kahit siya pa ang sinasabi nating pinakamatigas na tao, may matigas na puso, kahit nasabihin pa natin siya ay masamang tao, subalit pag narinig niya ang salita ng Diyos at nagrema ito sa kanyang puso, sa kanyang isip, hindi niya namamalayan na siya ay unti-unti nang binabago ng salita ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi nga sa mga pag-aaral natin, saan ka man naroroon, ano man ang kinalalagyan mo, kinasasadlakan mo, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, no, hahanguin ka niya. Aalisin ka niya saan ka man naroroon. Kung ikaw naman ay nasa gitna ng mga kasalanan o kung ano pa man, aalisin ka niya at ilalagay ka sa walang hanggang kaliwanagan ng Diyos. Amen po ba? Okay, no? So, kaya naman, talagang ang Biblia ay galing sa Diyos. Yan ay salita ng Diyos. Hindi lamang kasi kung minsan sinasabi nila, no, marami ko nababasa, kalipunan ito ng salita ng Diyos. Hindi lang ito kalipunan. Kapag sinabi kasi natin kalipunan, compilation.
di ba, na ipinagsama-sama sa isang libro. Pero hindi po. Ito mismo ay salita ng Diyos. Yan, katulad nga ng sinabi natin kanina, ito ay banal, dakila. At alam nyo ba na ang Biblia, sabi ko nga kanina, ay kumpleto na. Lahat nandito na. Kasi meron ditong historical books, di ba? Historical. Kapag sinabi natin historical, yun ay kasaysayan. May mga historical books dito katulad ng Judges, Joshua, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, at iba pa. Okay? No, kung gusto niyo ng historical, ng history, punta kayo sa mga aklat na yon at mababasa niyo ang kasaysayan. Okay? Meron din itong nakapaloob din dito ang mga prophetic books. Kapag sinabi nating prophetic books, anong ibig sabihin niyan? Ito naman ay mga propesiya o mga hula. Hula na nandito na nagkatotoo. Lahat ng nandito mga prophecy ay nagkakatotoo. Anong mga books yon? Meron tayong Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, at marami pang iba na mga prophetic books. Kompleto, di ba? Kahit ano pa, no? Kahit ano pa ang gusto mong malaman, nandirito sa Bibliang to. Meron din tayong tinatawag na wisdom books. Book of Wisdom. Andi dito din yan. Pag sinabi nating wisdom, ito ay, anong ibig sabihin ng karunungan? Tama, no? Karunungan. No? At pag sinabi naman nating knowledge, kaalaman. Ayan, magkaiba ang wisdom at knowledge. Kapag pinagkalooban ka ng Diyos ng wisdom and knowledge, napakapalad mo, di ba? Tulad ka na ni Solomon, na humingi ng wisdom and knowledge sa Panginoon. Okay? So ano-ano yung mga books na yan? Yan ay Book of Psalms, Proverbs, Job, at iba pa. Yan, marami nating makikita lahat dito. So kanina pa natin pinag-uusapan siguro, ano na yon, tama ng refreshing yan about the Bible. So, balik tayo sa teksto natin, balik tayo sa tema natin, na bakit kailangan nating basahin. Hindi lamang basahin, kasi pag sinabi natin, nagbabasa naman ako ng Bible. Kapag sinabi nating basa lang, para ka lang nagbasa ng comics yan. Di ba? Para ka lang nag-browse na ganyan. Kailangan hindi lang babasahin, pag-aaralan mo at mamahalin mo ang salita ng Diyos. Dapat isa sa puso natin. No? Hindi yung basta nandito lang tayo every Sunday, after nun, wala na. Hindi ko naman sinasabing kayo yun, ha? Wala naman akong sinasabing ganon. Basta merong iba, no, na basta na lang, basahin lang, hindi na nila sinasa puso. Ano-ano ang mga dahilan? Una, bakit natin kailangan pag-aralan ng salita ng Diyos? Kasi nandito ang kaligtasan. Number 1, ang kaligtasan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Di ba? Salvation comes from the Word of God. Yan, ang kaligtasan natin. Ang kaligtasan hindi yan nagmumula sa kung saan-saan. Ang kaligtasan ay hindi natin masusukat kung tayo ay mabait, mabuting tao, gumagawa ng mga bagay na mabuti. Kasi meron akong mga kakilala eh. Sabihin na nating karamihan, yung mga co-teacher ko, no? Mabait naman talaga. Mabait, legal, hindi gumagawa ng mga anomalya, no? Kung ano yung tama, siyang ginagawa. Malumanay kung magsalita, no? Kung makipag-usap, talaga namang magalang. Kaya lang, ang nakakalungkot, hindi niya tinatanggap si Jesus sa buhay niya. Di ba? Ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos. Nire-reject niya, pati ang salita ng Diyos. So masasabi ba nating sila ay ligtas? Pero sabi nga kanina, huwag tayong maging judgmental. Huwag tayong mapanghusga sa ating kapwa.
Di ba? Pero ang sabi, malinaw na sinasabi sa Bible na ang kaligtasan ay galing sa salita ng Diyos. Dahil sa habag niya sa atin, hindi dahil tayo ay mabait, mabuting tao, kundi dahil sa kanyang mga salita. At yan ay makikita natin sa Romans chapter 10 verse 17, yung ating teksto. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. At ganon din sa Romans chapter 10 verse 8, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang pinapangaral naman tungkol sa pananampalataya. Kung nakikinig po tayo ng Diyos, kung nakikinig po tayo sa salita ng Diyos, ayun na yung salita Eto na, 'di ba? Lahat ng ito ay salita ng Diyos. Kaya naman, andun na yung salita, makikinig ka na lamang. Subalit sabi dito, kung walang isinugo, walang magsasalita, walang mangangaral. Ang sabi nga doon sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sa makatwid, malinaw na nakasaad na ang kaligtasan talaga ay nagmumula sa salita ng Diyos. Nagsisimula sa pakikinig, pangangaral ng salita. At ang sabi nga, pag walang nangaral, paano makakarinig? So mapalad tayo sapagkat tayo yung nagpapahayag ng salita. Sabi nga, sa Romans chapter 10 verse 11, sinabi nga sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Diba? Hindi ka hihiyain ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. At ayon sa Roma chapter 10 verse 19, at paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, okay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Nakasulat din pala yon na yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapahayag, ay napakagandang pagmasdan. Diba? Dahil sila yung nagdadala ng magandang balita sa mga tao. Ang sino mang tatanggap sa Panginoon, ang siyang maliligtas. At sino man ang tumanggi at mag-reject sa salita ng Diyos, nire-reject din nila si Jesus. Tandaan natin na hindi sa mabubuti nating gawa tayo ay naligtas, kundi sa habag ng Panginoon at sa Kanyang mga salita. Ang kaligtasan ay mula sa salita ng Diyos ayon kay Woodrow T. Wilson. Alam nyo kung sino si Woodrow? Siya yung 28th U.S. President. 1856 to 1924. Sa makatwid, nung panahon na yan, laganap na ang salita ng Diyos. At may mga tao na talaga na lingkod niya. Ayon sa kanya, the Bible is the one supreme source of revelation of the meaning of life, the nature of God, and spiritual nature and use of man, and need of man. It is the only guide of life which really leads the spirit in the way of peace and salvation. So naniniwala si Woodrow, yung 28th U.S. President, na kailangan natin ang Biblia at ito ang daan sa ating kaligtasan. Ito lang yung nag-iisang aklat, sabi diyan, supreme source of revelation of the meaning of life, the nature of God, and spiritual nature. Ito lamang yung ating guide, para yung ating espiritu ay ang ating buhay ay maging ligtas at mapayapa. Ayan, Meron pang isa,
from anonymous. Kapag sinabi nating anonymous, unknown yung source. Hindi kilala, hindi nagpakilala. Ano naman ang sabi niya? Alam niya, napakaganda ng kanyang sinabi. Money will buy a bed, but not sleep. Books, but not brains. Food, but not appetite. Finery, but not beauty. A house, but not a home. Medicine, but not health. Luxuries, but not culture. Amusement, but not happiness. Religion, but not salvation. A passport to everywhere, ibig sabihin niyan yung religion, but not heaven. Diba? Ang money, ang pera, kung tayo man ay maraming pera, nakakabili tayo ng mga mamahalin nating magandang bed, malalambot na kama, no, magandang unan, magandang mga kumot, talaga namang magaganda lahat, but not sleep. No? May mga taong mayayaman na sagana sa lahat, pero hindi makatulog. Pero mapalad tayo, kahit ganun lang yung tulugan natin, pero ang sarap ng tulog natin. Kasi nasa biyaya tayo ng Diyos. Di ba? Okay, no? So, ano yan eh? Ang money nakakabili ng libro, kahit anong klaseng books, encyclopedia, di ba? Mga kung ano-anong mga books na mamahalin, but not brains. Di ba? Ang brain ay bigay ng Panginoon. Di ba? Hindi mo mabibili yan. Ang karunungan na mula sa Diyos ay sa Diyos nagmumula, hindi sa magagarang mga magagaling na libro. Ayan, no? A house but not a home. Ang house, ano lang yan eh, building lang yan. Maganda, malalaki, di ba? Ang gagara nga eh, kumisan, mansyon. Pero ang tahanan, hindi mo mabibili. Kasi ano ang compose ng tahanan? A family na ang sentro ay si Jesus. Di ba kahit na ganyan lang yung bahay natin, no, hindi ko ipagpapalit yan sa mansyon. No, kasi andun si Jesus sa buhay natin, sa pamilya natin. Ayan. Medicine but not health. Mabibili mo ang lahat ng klase ng medicine eh, lahat ng gamot, pero hindi yung kalusugan. Kapag inalis sa'yo ng Diyos ang kalusugan, kahit na mamahalin pa ang mga gamot na yan, walang magagawa. Okay? Amusement but not happiness. Alam nyo sa mundong ito, ang nagbibigay ng kasiyahan sa maraming tao, yung mga nakikita natin. Mga temporary lang yan, di ba? Yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa kanila, yung sa iba. Di ba? Yung maibibigay ng lipunan. Subalit ang tunay na kagalakan ay nagmumula lang sa ating Panginoon. Yan, hindi yan mawawala. Yung kagalakan na ibinigay sa atin ng Diyos, andyan na yan. Kahit mawala pa yung pera, mawala pa yung kaanong bagay, basta yung kagalakan binigay sa atin ng Diyos, andyan na. At religion, maraming religion. Di ba? May nag-o-offer pa nga eh. Sumapi ka dito sa amin at ikaw ay ligtas na. Di ba? Meron nga doon yung co-teacher ko, binigyan ako ng pamphlet. Hindi ko alam kung hindi ko na matandaan yung religion na yon. Sabi niya, basahin mo yan at sumama ka sa amin. Sabi niya. Ngayon binasa ko yung pamphlet na binigay niya. Ang kinadismaya ko doon, sabi niya, kung ano man ang sekta na kinabibilangan mo ngayon, umalis ka dyan, sumama ka sa amin, umanib ka sa amin, at ikaw ay tiyak na maliligtas. Diba? Paano kang maililigtas ng religion? No? Walang makapagliligtas sa atin, kundi ang Panginoon, ang kanyang salita lamang. Kaya nung nabasa ko yon, hindi ko na siya in-entertain. Diba? Kahit na kaibigan ko pa siya, kahit na nilibre pa niya ako papunta doon, sabi ko, wag na. Diba? Kasi, basta wag na. Sabi ko ganon. Kasi ang religion, passport yan to everywhere. Pero hindi sa
kalangitan, hindi sa piling ng Diyos. Di ba? Napakagandang passage na mula sa isang unknown source. Pangalawa, bakit natin kailangang pag-aralan ng salita ng Diyos? Ang katiyakan ng kaligtasan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Yung assurance of salvation. Ligtas na tayo pero tiniyak ng Diyos. Tiniyak niya, assurance na tayo ay ligtas. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 'Di ba? Nakatitiyak tayo na ang kaligtasan natin ay talagang tunay. Kasi hindi naman laban bawi ang Panginoon. Ibibigay sa iyo, tapos babawiin niya. 'Di ba walang ganon? Kapag iniligtas ka ng Diyos, tiyak na yon. Assurance ka na. Meron ka ng assurance of salvation. Kaya nga mula pa ng pagkabata, 'di ba? Sabi diyan sa banal na kasulatan. Kaya tayo, mga nanay, mga tatay, ipangaral na natin sa ating mga anak. No? Isama natin sila at upang malaman nila yung katiyakan ng kaligtasan. Yung assurance ng kaligtasan natin. Ayan. No? Kung halimbawa, no, nagdududa ka, ligtas nga ba talaga ako? Minsan sasagi sa isip mo yan di ba? Ligtas ba talaga ako? So, pag nagdududa ka, go to Bible. Balik ka sa Biblia, magbasa ka, at tiyak malalaman mo na ikaw ay ligtas. Walang kaduda-duda. Kung ang diablo naman ay nag-i-inject sa'yo, alam mo yung diablo yung kalaban natin, ano yan ang panlaban niya nag-i-inject yan sa'yo, sa isip mo, sa puso mo, ng mga bagay na nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nagdududa sa iyong kaligtasan. So pag ganon, punta agad sa Bible. Basa ng salita ng Diyos. At lahat ng iyong agam-agam sa buhay, lahat ng pagdududa mo ay mawawala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Patuloy lamang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron din akong quote na nabasa galing kay Arthur W. Pink. Sino naman itong si Arthur W. Pink? Ito kasi yung mga magagandang mga quotes nila, di ba? Pag nagbabasa ka kasi makikita mo yung mga yan. Kaya kinuha ko yung quotes niya. At alam niyo ba kung sino si Arthur W. Pink? One of the most influential evangelical authors in the second half of the 20th century. No? Talagang patunay lang talaga na noon pa man, may mga tagasunod na ang ating Panginoon. Influential, ibig sabihin, malakas yung hatak niya sa mga tao. Di ba? At he was born in England and became a follower of Jesus at the age of 22. So bata pa lang siya. No, nakakilala na siya sa Diyos. At siya isang pastor, teacher in Bible school. Ganito po yung sinabi niya. Where the righteousness of Christ is imputed to an individual, a principle of holiness is imparted to him. Yun po yung sabi niya. Ano yung sinabi niya? Kapag daw yung righteousness ng Diyos, no, bakit daw kailangang i-impart, kailangang bahaginan tayo, o kailangang masalinan tayo ng kabutihan ng Diyos, ng kindness, ng righteousness niya. Kasi tayong mga tao, hindi tayo likas na righteous Meron ba ditong talagang ipinanganak ng mabuting tao? No? Magaling na siya? Righteous na siya? Wala. Hindi tayo likas na righteous. Hindi tayo likas na mabait.
Kaya nga, kailangan ang kabaitan ng Diyos, ang kanyang katwiran, ang kanyang kabutihan ay ma-impart sa atin. So, paano na ma-impart sa atin yan? Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Para naman, maging makatwiran tayo sa kanyang harapan. Diba? Kasi wala tayong self-righteousness. Ang lahat lang ng nanggagaling, lahat ng nasa atin ay galing sa Diyos, sa salita ng Panginoon. Ayan, kapag sinabi kasi natin imparted, ano yan nababahaginan tayo ng kabutihan ng Diyos. At number 3, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ang kaaliwan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Yan. Comfort comes from God. At makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 34. Ganito po ang nakasaad. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay naaaliw naman namin sa mga nahahapis. So, ibig sabihin, yung comfort na tinatamasa natin, yan ay galing sa salita ng Diyos. So bakit natin kailangan pag-aralan yan? Kasi yung kaaliwan, sabi ko nga kanina, yung mundo nagbibigay ng temporary na comfort, temporary na kaaliwan. Subalit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng walang hanggang kaaliwan. Lalo na kung tayo ay dumadanas sa mga pagsubok, sa mga pagdurusa, na kung minsan hindi natin matiis, or kung minsan nasasaktan talaga tayo ng labis. Diba? Kasi sa mga problemang dumarating sa buhay natin, sa mga bagay na hindi natin ine-expect, na bigla na lang dumating sa buhay natin. Diba? So, anong gagawin natin? Kapag gano'n, nasa gitna tayo ng pagdurusa, ng pagsubok. So anong gagawin natin? Siyempre, go to the Bible. Saliksikin ang salita ng Diyos at ibibigay niya yung kaaliwan sa atin. Yung comfort sa atin. Alam nyo, lahat tayo nagdanas ng problema. Maging ako, dumanas ng katakot-takot ng mga problema. Ng mga pagdurusa. Alam nila yan, alam nila mga nakakakilala at yung mga may season na dito sa atin. Alam nila yan, lahat yan. Subalit isa lang talaga ang aking pinanghawakan, ang salita ng Diyos. Di ba? Ang salita lang ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Maging sa pamilya natin, yan lamang. Noon, sunod-sunod ang problema. Isa rin ako siguro sa sinasabing, ayoko na. Ayoko na talaga. Kasi kung kailan ka lumalapit sa Diyos, kung kailan ka nagiging malapit sa Kanya, lalo namang lumalapit ang mga problema. Sunod-sunod yan. Minsan 3-in-1 pa nga parang kape. 3-in-1. Sunod-sunod na problema. Subalit, isa lang. Sabi ko, nananalangin ako sa Diyos, nag-iisip ako, Lord, sabi ko ganun, paano na lang kung umayaw ako? Ayoko na talaga. Saan kayo ako pupulutin? Di ba? Sabi ko, baka pulutin ako sa kangkungan. So, tuloy ang ating pagsamba sa Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo. Mahirap man, masakit man, Kasi tao lang naman tayo nasasaktan Nasasaktan yung damdamin natin. Pero, tuloy-tuloy lang po tayo. Diba? Tuloy-tuloy lang po tayo. Walang magbaback out. No retreat, no surrender. Sabi nga, kailangang pasulong at ang aim natin ay si Jesus. At ang buhay, talaga namang binibigyan ka talaga ng comfort ng Diyos. Hindi ka malulugmok. Hindi ka doon na lang, lugmok ka na.
Doon ka na lang. No, hindi. Hindi ganon ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Siya yung nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Hindi ng temporary, hindi ng pansamantala, kundi pangmatagalan yan. Andyan na ang kaaliwan sa atin. Yan. Sabi nga, the Bible word are our daily hope. Yung salita ng Diyos, ang araw-araw nating pag-asa sa buhay nating ito. Kasi ang daming bagay na nangyayari sa paligid natin. Kung ang mga bagay-bagay na yan, no, ay pinoproblema mo, ay talagang malulugmok ka sa problema. Talagang matatakot ka. Di ba? Pero hindi. Sabi nga, ang salita ng Diyos, our daily hope. Yan ang pag-asa natin. Okay? Next, pang-apat. Bakit natin kailangang pag-aralan ang sasalita ng Diyos? Kasi, number 4, ang kapanahunan ay galing sa salita ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng kapanahunan sa Ingles? Ito yung maturity. Maturity comes from the Word of God. So, kailan mo masasabing matured ka na? Spiritually matured. Paano kaya yon? Di ba? Kaya minsan iniisip ko spiritually matured na ba ako? O baka baby Christian pa rin ako hanggang ngayon? Di ba? Kaya makikita natin yan sa Hebrew chapter 6 verse 1. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga samay sapat na gulang. Okay? At dito naman sa 1 Peter chapter 2 verse 2, mas malinaw dito. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Alam niyo yung mga baby Christian, yung ngayon pa lang nakakakilala sa Diyos, ang ibinibigay na aralin dyan o ang kinakain nila ay milk, gatas. Diba? Parang katulad lang sa baby yan newborn. O siyempre, newborn, gatas muna yan. Kasi hindi pa naman nila kayang lununin yung mga laman-laman at may matitigas. Kapag baby Christian, ganun din yon. Yung aralin na yung pag-aaralan, medyo mababaw muna. At kapag ikaw naman ay tumagal na, 5 years, 10 years, ilan na ba rito sa atin ang umabot na ng 20 years, 30 years sa pananampalataya? Baka naman gusto nyo, panimulang aralin pa rin. No? Kailangan nating mag-level up. Diba? Kailangan naman yung medyo malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, i-invite ko kayo lahat sa Sunday School mula pre-service prayer. Napakaganda ng mga pinag-aaralan during Sunday School. Nami-miss nyo yon kasi maganda ng paganda yung aming pinag-aaralan. Kaya nais din naman namin na maranasan nyo yung mga ganong pag-aaral. Kasi pwede kayong magtanong, lalo na andito ang ating Pastor Bert. Sasagutin kayo lahat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Ano man yan, andi dito yan sa salita ng Diyos. Ayan. Kapag sinabi natin kasing maturity, hindi yung ibig sabihin perfect ka na. No? Hindi ibig sabihin kapag sinabing, ay matured na ako, spiritually matured, perfect ka na, hindi ganon. Dahil walang perpekto. Tanging Diyos lamang ang perfect. Hindi rin ibig sabihin na kapag nasagot mo lahat ng mga theological issues about God, matuwid ka na. Hindi ganon. Simple lang ang pagiging spiritual maturity. Ito yung mas gusto ko. Spiritual maturity ay simple lang
Ito ay tumutukoy sa abilidad natin na magpatuloy sa Panginoon. Di ba? Ito yung mga bagay na itinuturo ng Diyos sa atin kasi Diyos din ang magtuturo sa atin yan. Kung paano tayo magpapatuloy sa pag-aaral, sa paglilingkod sa Diyos, anuman ang dumating sa buhay natin. Ayan. Upang magkaroon tayo ng intimate relation sa Diyos, maging malapit tayo sa Kanya, makilala natin siyang mabuti. Yung kakayahan na yon, no? Yung pagpapatuloy na yon, yun yung maturity. Hindi yung ang galing-galing mo na sa Bible. Hindi yung lahat dito parang sa ulado mo na yata. Di ba? Pero hindi ka naman nagpapatuloy. Diba? Kailangan yung abilidad na ibinigay sa atin ng Diyos, yung pamumuhay na ibinigay sa atin ng Diyos, na may malalim na pananampalataya. Diba? Kapag ikaw ay may malalim na pananampalataya sa Diyos, malapit ka sa Diyos, meron kang intimate na relationship sa Diyos, lahat ma-overcome natin. Lahat malalagpasan natin. Ano man yung mga problema dumating sa buhay natin. At lahat ng yan, merong pagsang-ayon ang Diyos. Diba? Kasi kung ayaw niya na ikaw ay bigyan ng spiritual maturity, hindi mangyayari. Kailangan lahat yan ay nasa kalooban ng Diyos. Maging ang pagdakila. Greatness comes from God's Word. No? Kung halimbawa, ikaw ay sinasabi mong, ay, hindi ako marunong, wala akong alam. Eto lang ako, dito lang ako. Diba? Pero pag ikaw ay pinili ng Diyos, iaangat ka niya sa kalagayan mo. Diba? Iaangat ka niya, magiging matagumpay ka sa buhay. Kasi nga, ikaw ay ginabayan ng Diyos. Ang last ay, judgment comes from God's Word, o ang paghuhukom, no? Pagpaparusa ay nasa salita rin ng Diyos. Huhukuman ka, hahatulan ka ayon sa salita ng Diyos. Katulad nga ng sa Romans chapter 2, verse 6 to 11. Ang sabi doon, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay sa iyo. Sana ako. Okay, ulitin ko na lang ha. Romans chapter 2 verse 6 to 11. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong magpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil. Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Naalala ko dun sa ating tinatalakay kanina sa Sunday School, no? Kapag mali ang ginagawa mo, parusa ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Katulad nga ng mga pinag-aralan kanina, ang dalawang anak ni Eli ay lumabag, no? Nagkaroon ng kasalanan doon sa mga handog na ibinibigay, no? Kaya ang parusa nila ay nasa Diyos na yan. Kung ano yung parusang igagawad sa kanila. Kaya lahat ng ginagawa natin, di ba, ay may katapat. Kung mabuti,
mabuti rin ang reward mo. At kung masama, hindi rin maganda ang reward mo. Ganon yon, di ba? Maging sa ating mga magulang, ganon din naman eh. O, ito si Bunso, gumagawa ng tama, so may reward. O, ito namang isa, nako, matigas ang ulo, hindi ako sinusunod. So, ano ibibigay mo? May reward din. Pero parusa, di ba? Ay maging sa opisina, ganun din eh. Gusto mong mabigyan ka ng reward ng opisina, empleyado ka, so gumawa ka ng mabuti at bibigyan ka ng reward. Di ba? Kung hindi, kung panay ang kupit mo sa opisina, lahat ng mga bagay na pakinabang, iuuwi mo, ay makakatanggap ka rin. Parusa nga lang. So, lahat ng yan ay nababatay sa salita ng Diyos. Di ba? Dito sa Bible na ito. So, bakit natin kailangang pag-aralan ng salita ng Diyos? Kasi ang kaligtasan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ang katiyakan natin, ang assurance natin ay nagmumula sa Diyos. Ang ating spiritual maturity ay nagmumula rin dito sa Bible. Yung ating comfort, yung ating greatness, at yung judgment. No? Pinakalas yung judgment. Kasi talagang sa salita ng Diyos tayo ay hahatulan. Kaya, bilang conclusion natin, makikita natin sa Psalm 119 verse 165. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Yan na yung kabuuan ng ating narinig ngayon. Ang pinakamahalaga, ang salita ng Diyos, sumunod sa kanyang utos, at tayo'y magkakaroon ng buhay na matatag, mahalin natin ang utos ng Diyos, at hindi na tayo mabubuwal. Amen? Okay. Pwede bang awitin natin yung inawit natin kanina? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sapagkat ang salita mo lamang ay totoo, mapanghahawakan namin ang iyong mga salita. Kaya naman, Lord God, dalangin ko na nawa, bigyan mo kami, Panginoon, ng isip na patuloy po kami na maglilingkod sa iyo. Patuloy po kami na makikinig sa iyong mga salita, sapagkat ikaw lamang ang aming pag-asa sa buhay na ito, Panginoon. Wala kaming iba na dinadalanginan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpalang umaga po. Buksan po natin ang ating Biblia sa Levitico 27 verses 30 to 33. Ang sabi, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga, ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito. Maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Isa pa, bawat sa 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari.
kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito ay mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Sinasabi lang po dito na kung tayo po ay kinakailangan po natin na mag-skip sa tithes, sa susunod po na mga na paghahandog, ibabalik po natin yung in-skip po natin na ika-10 bahagi. Maliban pa doon ang 10% na karagdagan po. Tapos, kung ano po yung nakalaan kay Yahweh na sa ating Panginoon na ibibigay po natin ito ng tapat na hindi po siya kailangan pong palitan. Yun po, na tapat po si Yahweh na ibibigay po ang mga blessings ng dikdik, siksik at umaapaw. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama't makapangyarihan sa lahat, dinadalangin po namin ang araw na ito, Lord, at marami pong salamat, Panginoon, at kami ay muli na narito, Lord God. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng binibigay niya sa amin, Panginoon, na mga bagay na alam mo at makakatulong to sa amin, Lord. Ikaw po ang manguna sa aming mga handog, Lord. Ikaw po ang magbigay ng mga blessing, Lord, na walang silid na paglalagyan, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. At turuan niyo po kami maging tapat, Panginoon, lalo na sa aming paghandog at sa mga iba pang mga aspeto na makakalugod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Ang pagtitiwala namin sa iyo, Lord, ay higit pa, Panginoon, sa kahit anuman, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng binibigay niyo, Lord. At kung kami man ay nagkukulang, Lord, ikaw po ang maggabay sa amin upang ma-align po kami kung saan mo kami gustong ma-align, Lord. Ikaw pong manguna sa aming mga gagawing desisyon, Lord God. Ito ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Meron po pala tayong family presentation na ihandog po ng Dungaran family. Ang memory verse ko po ay sa Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will give you strength and help you. And I will hold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Ito po ay kauna-unahan namin na di namin kasama ang aking may bahay. Pero salamat sa Panginoon kasi ang kanyang memory verse, yung Acts 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Yun po. At yung sa akin naman po ay matatagpuan sa awit 117 verse 2. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin ay dakila at wagas, at ang kadakilaan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. At kami po ay aawit para sa Panginoon.
kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay taglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Purihin ang Panginoon. Thank you po, Dungaran family. At ngayon naman po idadako na po tayo sa mga announcements. Schedule of services. Pre-service prayer, Sundays, 7:30 to 8 a.m. Sunday school, sabay-sabay na po yung adult, youth at young couples, 8 to 9 a.m. po. Worship service, 9 to 11:30 a.m. Praise and worship practice po tuwing Saturday, usually po 9 a.m. po nag-i-start. Intercessory prayers tuwing Sabado po, 5:30 to 7 a.m. Midweek service tuwing Wednesday po, 5:30 6:30 p.m. At ang next na offertory prayer po sa next Sunday ay si Brother Glenn Caballero. At ang opening prayer po si Sister Yeshuel Reblando. At ang speaker po for next Sunday ay si Pastor John Peñaranda. At ang pastoral prayer po ay si Pastora Mila. Thank you po sa napakagandang bulaklak mula sa De Los Reyes family. At ang next po na flower offering ay sila Kian and Kios Caballero. At meron po pala tayong memorial service package for as low as 240 pesos per month. If interested po, please look for Pastor Bert Dungaran po. At meron din po pala tayong 5 pesos per day save challenge to support our Project Hagay po. To inquire po, please look for Sister Miles. At yung youth po pala, wag po muna po palang umuwi mamaya kasi may saglit na po na activity. At yun lang po, mayroon pa po bang additional announcements? At yung family presentation po pala next week ay yung Escalo family. Yun lamang po, kung wala na po, tinatawag ko na po si Pastor Bert para po sa benediction.
Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya naman, sa umagang ito, O Diyos, ay galak na galak ang aming mga puso. Kami nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa iyong mensahe na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin, na ito ang kailangan namin samantalang kami ay nabubuhay at naglalakbay sa sanlibutan ito. Itong mensaheng ito na matanim sa aming mga puso at isipan na lahat ng pagpapala na binanggit po ninyo sa araw na ito mula sa mensaheng ito ay amin pong tinatanggap at sinasampalatayanan na ito po ay gagawin ninyo sa bawat pamilya na narito ngayong umaga at nasa kanilang mga tahanan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod na si Sister Veron. Nang mensaheng ito ay hindi ito sa kanyang nanggaling na kaalaman o karunungan, kundi ito'y nanggaling sa iyo sapagkat katulad ng sinabi ng kasulatan na ang salita mo sa bawat tao na iyong pinili ay kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos upang ang iyong banal na kalooban ay maipahayag sa bawat isa sa amin na mga tao na pinagkalooban mo ng pagkakataon na kami ay makaunawa at makapaglingkod ng ayon sa iyong banal na kalooban. Kaya naman dalangin namin, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mong pahabain ang kanyang buhay, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan, at patuloy na ang kanyang buong sambayan, O Diyos, katulad ng sinabi mo sa Aklat ng Mga Gawa, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya aming Amang Banal, marami pong salamat sa iyong mapagpalang mensaheng ito na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. At ito po ay tinatanggap ng bawat isa sa amin, maging nasa kanilang mga tahanan, sapagkat kami nakatitiyak na kami ay nasa mabuting kalagayan na itong taong year 2025, O Diyos, na kung papaano mo pinaganda ang takbo ng aming buhay, sapagkat kayo ang nangangasiwa at kayo ang aming direktor ng aming buhay na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kayo ang Diyos na mapagmahal, sagana sa kagandahang loob, nagpapatawad ng aming kasalanan at dumirinig ng aming mga panalangin. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya at sa inyong buong sambahayan, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos ng pag-ibig, napakabuti, mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob. Kaya ang lahat ng nabanggit na pagpapala ngayong araw na ito na mga kabutihan na gagaling sa inyo ay amin pong lubos na tinatanggap ng bawat isa sa amin na ito po ang siyang kikilos at mangasiwa sa aming mga buhay, sapagkat nais mo, Panginoon, na ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ng lahat ng inyong mga anak na natirito ngayong umaga at nasa kanilang mga tahanan. Kaya naman, aming Amang Banal, na kung paano mo kami inibig at pinagmalasakitan at ibinigay sa amin ang mensaheng ito, kami naman ay nagpapadama sa iyo ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid. God bless po sa bawat